Director Melvin Matibag, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Magandang umaga po, Katunying at Ka Jerry. At sa lahat po ng tumatangkilig sa inyong programa, isang magandang umaga po. Magandang umaga. Salamat po sa inyong pag-ibita. Yes, sir. Ang sabi po nitong si Franco Mabanta, set up daw po itong ginawa ng NBI. Well, mahirap naman po yatang paniwalaan nyo na sinasabi set up dahil kumpleto po yung ating ebidensya. Alam nyo po, ang lagi ko namang sinasabi, hindi po dapat dahilan sa pagkilos ng NBI para i-promote ang law and order. Ang basere yung opinion, politika, kailangan po kung saan po tayo dadali ng ebidensya. Yun po yung ating susundin. At nakita nyo naman po, nung sinabi niya kasing naglabas siya na set up, may mga naglabas po ng video na nandoon siya sa isang hotel sa Makati, kausap yung tao, tapos yung conversation po, naglabasan. Hindi na po sa amin galing yan kasi po, sa totoo, nung inoperate po namin, kasama po namin yung mga nasa media natin eh. May mga representante po sa media. Ano po. So may mga ebidensya talaga, matibay na ebidensya, Director? Tama po kayo. Makita naman po yung ebidensya. At yun naman po mga salita na ganyan, mababalidate natin pag dumaan po sa korte. Una-una na po, pag kami nagpapail ng kaso, we are always guided by Memorandum Circular number 20. Napakaganda mo nitong circular na to na ginawa po nung dating Secretary Boying Limulya na kapag po mag-file ka ng kaso, kailangan meron ka ng yung reasonable certainty of conviction. Hindi po pwedeng gawa-gawa lamang at base lamang sa iyong paniwala. Ano po. So para po sa NBI, ito po, shoot po ito. Itong sapat yung mga tangan yung ebidensya to stand court scrutiny, sabi nga. Tama po. Sobra-sobra po yung ebidensya dito na ipapasok po natin na more than the reasonable certainty of conviction. Palagay po namin, ipasok po talaga po. Ang nabanggit po dito ay si Mabanta, tapos yung mga nahuli nyo, may isang babae, yung anchor nila, yung CJ Hero, kasama ba talaga siya sa reklamo, sa kaso? Wala pa po siya doon sa nahuli kasi hindi naman siya kasama doon sa actual na tumanggap po ng ating pong mga mark money na dala-dala. Pero base po doon sa reklamong inihain po ng complainant po, binanggit po yung pangalan niya doon. Siguro po dahil ang ginamit sa pag-extort po, sa pangingikil, yung pong video na nandoon po yung CJ Hero, yung anchor po. Video niya pero hindi siya part ng negosasyon o transaksyon. Yung sa nagpunta po. Opo. Ang ano nga po namin dito, ipinapile namin kaso rito. This is still an ongoing and open investigation except that yung mga nahuli po, yung flagrante delicto, ang tawag dyan, in the act, ay sinampahan na po namin ang kaso sa prosecutor's office ng Pasig. At kapon po na-inquest na po yan. Pero meron po, hawak po namin yung kanilang mga gadgets na sa pagka-aresto po sa ganito pong sitwasyon in relation to Republic Act 7125, yung pong sa cybercrime violation, pwede po namin hawakan talaga yan at gamitin ebidensya. So ngayon po, ayun po yung aming pag-aaralan, ipoforensik po namin at kung sino pa yung mga lalabas po na laman dito sa gawain ito. So yung pong mga kapalitan ng message, ka-text, makikita po din yun sa forensic examination. Tatunying, makikita po namin sinong mga congressman pa or senador or mayor or governor na maaaring kinausap nila hindi nagsasalita pero kinikilan din po nila. Ganun po. Po mga individual na nandoon. So meron po ba kayong information that bukod kay other than Speaker Martin Romualdez, may iba pa pala? Meron po kasing kaming tinitingnan na pattern at nakita naman po namin doon na parang yung PGMN, wala naman siyang commercial, wala siyang advertisement, walang sponsor na lumalabas. Pero malaki po yung paggasta nito. Sisipin din po namin yung kanila mga income tax return. Itong kumpanya na to. Titingnan po natin lahat yan. May natanggap po kaming audio recording, Director, conversation. Sa kanila din. Conversation. Hindi naman namin sinasabing sa inyo galing. Pero ang lumilitaw doon, parang ito mismong si Franco ang
ang nakikipag-negosasyon. Tama ho ba? Nakita ko rin nga po yan na kumalat sa social media. Hindi ko po alam kung kanino talaga nanggaling yan. Kasi po, Oo. yung atin pong team may kasama pong mga ilan pong kasama eh. Mm-mm. So narinig ko po yan, nakita ko yung pangalan, nandoon, kinakausap. Pero what can I tell you po with certainty is, meron po talagang nangyaring pakikipag-usap yung amin pong mga ahente para doon sa delivery niyan. At may text messages din po, may exchange po ng mga messages, kasama na po yung video messages dyan na makikita po natin. Direkta mismo So, dito kasama kay yan sa mga Franco. 10% ng ebidensya. Opo, direkta Opo, mismo yun kay po Franco. Opo, tsaka yung, meron po ako nakita ngayon, yung sa hotel na sa Makati sinasabi, yun po yung first pick-up point dapat. Mm-mm. May nakapag-video po na nakita ko galing sa kabilang mesa, nakikita ko. Oo na nga eh. galing po doon sa ibang network. Nandun po, nag-uusap talaga. Yun po naglabasan ng sinabi niya na setup eh. Alam niyo po, medyo unfair naman po yan sa men and women ng NBI na maayos na nagtatrabaho at ginagawa pa nilang mandato to promote law and order na napapayon po sa ebidensya na nakikita po natin. Saka- Tinitinan ko nga itong picture doon sa restaurant sa hotel lobby. Akala ko kami ni Kumbatsero yung pinicturean dito nung nakaraan eh. Dahil niyaya ako minsan dito ni... Pinagkape ko si Pinagkape Kumbatsero ako dun eh. sa may Manila Pen. Niyabangan ko. Pero mas masarap yung kape sa Katunyis. Director. Opo, masarap po ang kape sa kape. May halo-halo po dyan. May halo-halo po dyan. Masarap ang halo-halo dyan. Hindi, tama kayo. Yung mga taga-NBI, sina Attorney Jerome Bomidiano, yung sila pala humuli. Magagaling Opo, na mga OTTV po. magagaling yung mga yan, mga Tama po. ahente na yan. Saka katunying, Jerry, samantalay ko na po yung pagkakataon po, no? Lagi pong sasabihin, politika, set up. Mula po nung nag-assume ako nung February 21, at on record po ito, meron po dokumento lahat to. We have 190 plus operations po. Na successful operations, nakasuhan na po yan. Yung iba po, nasa korte na nga. Yung iba po, nasa piskalya pa. Pero successful operations based on evidence. And then po sa 199, bilang po sa ating daliri eh. Kung ano yung sinasabing pinolitika, sinet up eh. Mahirap naman po yung sasabihin na gano'n na gagawa ka ng illegal. Tapos pag sinuli ka, sabi mo politika, sinet up ka. Dahil lumalaban ka sa gobyerno, nagsasalita ka ng masama sa gobyerno. Hindi po magandang halimbawa yun or magkakaroon po ng epekto na yung mga isang grupo ng kriminal na gustong gumawa talaga ng karumal-dumal na krimen. Halimbawa po, drug ring sila. Nagpapadala ng drugs. Ang gagawin nila dahil kilala sila sa lipunan, publicly, sa social media, aatakihin nilang gobyerno para pag nahuli yung drug ring nila sabihin sinet up. Hindi po yata magandang gawain po yun, no? Halimbawa, para po sa ating law enforcement. Pero po. sa isang banda po, Director Matibag, napakalaking bagay talaga na everything is documented na sa pamamagitan ng video, yung mga pre-operation na activities, talagang walang kawala. Kaya nga, walang kawala kahit na ano pang ibintang sa inyo. Last na lang, yung po bang maleta ng pera na yon, una, totoo bang pera yon? Kasi excited kami malaman yan eh. Opo. Ito po, sasabihin ko na po, kasi mayroong mga hindi nakakaintindi sa law enforcement. May mga abogado rin niya na nagkokomento. Mabanggit ko rin si Atty. Rowena Guanzon. Nakita ko, nag-post siya. Paano daw nagkaroon ng 75 million? Naka-freeze daw. Nakakapagtaka na naka-freeze may 75 million. Alam po ninyo, sa law enforcement po, allowed po at mga decided cases na yan, yung po tinatawag na mark money, ang tawag po nga niyan, budol money. Budol. Sa recto po namin pinagawa yan. Wala po. Nako, Director. Wala pong nilabas na pera dyan. Si Martin Romualdez. Hindi po Pero pera meron ni po Martin pang-ibabaw. Romualdez yan. Hindi po. May pang-ibabaw pong totoong pera. Yung pong nakikita nyo dyan sa video na pinapakita sa inyo, yung minamarkahan yung serial number, yun po yung mark money. Ngayon po, ibig sabihin, that is enough to get conviction and that is enough evidence. Recto, Sana po, wag recto. magaling-galing. Yung pong mga wala po sa law enforcement na background, huwag po sanang mag-alam-alaman at maggaling-galingan para mag-criticize lamang po. Ayun. Ako po, Tama. sometimes naisip ko yung mga nasa bureau na dinatnan ko who are very professionals and working po ng maayos
Dadamay po dahil sa politika. Pero Ang actually, assurance ko lang po, Katunying, Gajeri, Apo. kami po, hindi kami gagalaw o huhuli ng mga illegal na gawain nang walang malinaw na ebidensya at wala po sa proseso. ayan. Opo. Ito, panghuli na lang, habang ito, iniimbestigahan, founder ito ng PGMN, ibig sabihin ba, tigil na rin muna, patitigil muna ang operation ng PGMN na yan, Director? Well, kailangan po dalhin yun sa proseso rin sa korte, ganyan eh. Hindi, ito nga po siguro po ang biggest takeaway dito sa nangyari na to, katulad niyo po, Katunying, Kajen, kayo po conventional media at meron kayong ethical standards na sinusunod, ano po. Opo. Dapat po siguro, ito pong mga ganitong media somehow can be regulated already. Yung halimbawa po kayo, yung mga yung media, meron kayong kalusan, yung KBP. Pag may problema kayo na ginawa, pwede na kagad pahinto muna, suspended muna. So kami po, dadaan po kami sa proseso na ganyan. At ang sabi nga biggest takeaway, we will recommend po sa ating Kongreso na magkaroon ng batas to regulate this kind of practices po. Dahil nagkakagulo na po sa social media. Marami na pong nagiging reporter na hindi naman nag-aral ng journalism, hindi naman nag-reporter. At lalong napakarami pong nagiging abogado. Mas magaling po sa mga tunay na abogado. Ano po. So dapat po siguro ma-regulate yung social media natin. Opo. Director, salamat po sa inyo Thank and you. congratulations Director Melvin Matibag. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Katunying at Jerry. Muli po, maraming salamat. Maraming salamat. Salamat po. Si NBI Director Melvin Matibag.